Muling iginiit ng isa sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang diffusion request at hindi red notice ang natanggap ng gobyernong Marcos Jr. mula sa International Criminal Court. Ayon kay Atty. Israelito Torion, matapos nila suriin ang dokumentong ipinakita ng Philippine Center on Transnational Crime, lumalabas na isang simpleng email message lamang ang ginamit bilang batayan sa pag-aresto kay Duterte. Yung pumunta yung head ng PCTC, ang pinapakita, hindi nga natin na-picturean. Ngayon, after review, parang email message lang. It turned out to be a mere diffusion notice. Paliwanag pa ni Atty. Torion, ang diffusion notice ay isang simpleng request o alerto mula sa ibang bansa na hindi pa dumaan sa masusing verifikasyon o review ng Interpol. Samantalang ang red notice ay isang opisyal na abiso mula sa Interpol General Secretariat para sa pansamantalang pag-aresto base sa isang balidong warrant of arrest. Para lang maintindihan ng ating mga kababayan, informal pa yan. Hindi pa yan dumaan ng formal review ng General Secretariat po ng Interpol. Etong diffusion is not subject to prior verification or validation by Interpol before being circulated. No? Wala pa itong hindi pa ito na-verify talaga or na-validate ng Interpol. Whereas, ang red notice goes through a formal review by Interpol to ensure compliance with its constitution, particularly regarding political, military, religious, or racial issues. Giit ni Atty. Torion, mahalagang maipaliwanag ito sa publiko, lalo na sa mga opisyal na nanguna sa operasyon ng pag-aresto upang maunawaan ang mga posibleng pananagutan sa kanilang naging hakbang. Sa huli, may naging mensahe rin si Atty. Torion para kay General Torre na nanguna sa pag-aresto kay Duterte patungkol sa patuloy nitong pagsunod sa mga utos ng nakatataas. So sana i-consider din niya yan. No? Sana i-consider din niya yan kasi at the end of the day, all of us will be subject to reckoning. It may be a judicial reckoning, legal reckoning, but also moral reckoning and godly reckoning. No? So I hope he will consider that because ngayon, maybe he is so confident because yung principals niya ay in power. But I hope he will also consider the fact that, everything has a tipping point. And the only permanent thing in this world is change. And once the winds of change will, happen. Ang usapin tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi lamang simpleng isyu ng batas. Ito ay isang hamon sa ating sistema ng hustisya sa ugnayan ng Pilipinas sa mga pandaigdigang institusyon at sa pananagutan ng mga opisyal na nasa likod ng aksyon. Sa huli, hindi sapat ang pagsunod lamang. Dapat tiyakin na tama at makatarungan ang bawat hakbang, lalo na kung nakataya ang soberanya ng bansa at ang tiwala ng mamamayan. Ito si Jane Conita, inyong citizen correspondent nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Have the legal for what? I am a citizen of this country, a former president, and you show me a piece of... Mariing pinabulaanan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kasalukuyan siyang nagtatago mula sa posibleng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Sa kabila ng mga pangyayari ay naniniwala pa rin si de la Rosa na may hustisya pa rin sa bansa dahil mayroon pang Korte Suprema na siyang itinuturing niyang huling pag-asa para makamit ang katarungan. Sana manindigan ng ating Supreme Court, huwag sila magpadala sa Malacanang o sa Executive Department of Government. Dapat panindigan nila na sila ay independent at may sariling desisyon. Dapat hindi sila magpa-impluensya. Pagdating naman sa tanong kung sakaling siya'y posibleng ang ipadakip tulad ng nangyari kay dating Pangulong Duterte, I will cross the bridge when I get there. Samantala, nagpasalamat naman ang senador sa kapwa niya senador na si Senate President Francis Chis Escudero sa naging payo nito para sa proteksyon ni De La Rosa. Ako'y nagpapasalamat sa ating Senate President. Ako'y nagpapasalamat sa kanyang mga pronouncement na talagang meron siyang intensyon na tayo'y poprotektahan. Dagdag pa ni De La Rosa,
Wala na raw ibang rason kung bakit itinanggi ng Office of the Solicitor General na depensa ng gobyerno sa pagsuko nito kay dating Pangulong Duterte sa ICC, kundi dahil ito nga ay illegal. It clearly shows that what this government has done to PRRD is illegal. Very clearly illegal. Kaya hindi masikmura ng Solgen, ng Solicitor General, na hindi na kayang depensahan ang gobyerno sa kanyang mga illegal na ginagawa. Yan ang wala na ibang rason pa dyan. Ganun talaga. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SM9 News. Bagamat nasa The Hague, Netherlands, hindi apektado ayon kay Vice President Sara Duterte ang kanyang trabaho bilang ikalawang pinakamataas na opisyal sa Pilipinas. Tuloy-tuloy ani VP Sara ang pagserbisyo ng Office of the Vice President para sa mga Pilipino. Pero binigyang diin niya na bilang pangalawang Pangulo, may tungkulin din siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na isang Pilipino na kasalukuyan ay nakakulong sa International Criminal Court o ICC Detention Center. Huwag na nating isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Bilang bise, marami aniya siyang inaasikasong trabaho sa Pilipinas at maging sa the Netherlands. Pero tiniyak niya na kaya naman niyang mag-multitask at ibalanse ng sabay ang lahat. Sa kasalukuyan, inaasikaso ni VP Sara ang pagbuo sa defense team ng kanyang ama para sa muli nitong pagharap sa ICC. Kinukonsidera ng bise ang pag-apply ng court funding para sa pagkuha ng mga legal counsel ni dating Pangulong Duterte. Magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado. Pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy naming pinag-uusapan ito. Patuloy aniya siyang nakikipag-usap sa iba pang mga abogado na magiging bahagi ng depensa ng dating Pangulo na pangungunahan ni British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel. Nitong Huwebes, dumalo si VP Sara sa Senate investigation kaugnay sa iligal na pag-aresto ng kanyang ama. Dito naglabas siya ng matatapang na pahayag laban sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Naniniwalang bise na malaki ang pananagutan ng AFP sa dati nitong Commander-in-Chief. Sa tingin ko ba may pananagutan? Yes, of course. Dahil mandato nila na protektahan ang former heads of state because these are kumbaga icons ng ating bansa and they're very important individuals para sa isang bansa. Pero kung pagbabasehan ani ang sagot ng kalihim ng Department of National Defense sa pagdinig ay imposibleng papanagutin ang AFP. Sa posibilidad naman na maibalik ng gobyerno si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas, ito ang naging sagot ni VP Sara. But clearly from the answers of Secretary of the Department of Justice kanina, I don't think they will make moves in taking back or bringing the former president home. So, hanapan na lang namin ng ibang paraan kung paano maiuwi ang ating dating Pangulo. And he expressed that already as well. Kasi sinabi niya na magme-mayor pa siya, magiging mayor pa siya. And he needs to go back home because he needs to serve the people of Davao City. Ibinahagi naman ni VP Sara na halos araw-araw niyang nadadalaw ang kanyang ama sa loob ng detention center. Tiniyak ng bise na nasa maayos na kalagayan si dating Pangulong Duterte. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.